pwede mo na President Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. TikTok ng Bayan. TikTok. Kapayapaan, katarungan, kasaganahan, tunguhin ng sambayanan. TikTok ng Bayan. Pakinggan ang tinig ng mamamayan sa mga usapin at isyu ng bayan. Kasama si Noel Medina. TikTok ng Bayan. TikTok. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Hindi lamang po dito sa bansang Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang bahagi ng daigdig na naaabot po ng ating programa sa iba't ibang platforms. Kasama na po ang mga cable TV, multimedia platforms, FB Live at iba pa. So sa ating pong mga, lalo na sa Filipino community, mabuhay po tayong lahat. Naku, kala mo naman ganun kalakas na yung programa, no? Pero talagang may nakikinig sa atin sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Ang atin pong programa ngayon, sa pangalawang pagkakataon, sa pangalawang linggo, ay iniaalay po natin kay former Pasig Councilor Roger Sagisag, kasabay ko pong konsihal ng aming bayan, at kapatid po ng yumaoring Senator Sagisag. Pumanaw na po siya, nagbabakasyon lang sa Amerika kasama ang kanyang pamilya. Inaalay po natin ang programang TikTok ng Bayan sa kanya, at bilang chairman po ng aming local NGO na partner ng local government under Mayor Vico Soto, ang Tambuli ng Mamamayan ng Pasig, inaalay po natin ang programang ito. Saludo sa iyo, Ka Roger Sagisag. Ang atin pong topic ngayon, napakahalaga nito, tsaka special ang ating mga panauhin, expert sa larangan ng karapatang pantao, at pag-uusapan natin ngayon yan, ngayong hapon. Ang ating topic ay yung International Criminal Court or ICC, dahil ang ibang grupo, ito ay pinupolitika. Samantalang itong mga panauhin natin at iba pang mga samahan, ang ipinaglalaban ay katarungan. Ang ipinaglalaban ay karapatang pantao. Yung iba naman, ang pinaglalaban nila ay yung kariton. Ang karton pala. Ang pinaglalaban nila ay personahe. Ang pinaglalaban nila ay yung bulag na pagsamba doon sa kanilang mga idol. Ang pinaglalaban natin ay prinsipyo at karapatang pantao. So yun po yung kaibahan. At ipapaliwanag yan ng ating mga espesyal na panauhin. Mamaya, ipapakilala ko po sa inyo. At may bonus tayo, no? Biglaan po, meron po tayong professor from the US, pero Pinoy. From Gannon University and from University of Pennsylvania. Naku, on extrajudicial killing. Mamaya po, ibabahagi sa atin yan. Ang atin pong word of the week, sikat na sikat po itong salitang ito, ay makapili. Naku, ito yung nakikwento ng ating mga lolo't lola, ng mga matatanda, at napapanood natin sa pelikula, yung mga traidor nung panahon ng Hapon na nagsusuot ng bayong. Sabi nila, yung mga makapili daw ngayon ay hindi na nagtatalokbong ng bayong. Ang tinatalokbong daw ay piluka at barong at naka-Amerikana pa at nakadress. Yan daw yung mga bagong makapili. Ang atin pong word of the week, kayo na po ang magsuri, kayo na po ang mag-isip, kayo na po ang maghusga. Ang atin pong word of the week ay makapili. Yan po. Ang atin pong issue pasada, ulitin ko po, hindi para pag-usapan ng mahabaan o matagalan ang bawat issue, pero paalala lang sa ating mga kababayan, ang mga isyung dapat nating bantayan, dapat nating subaybayan. Although marami yan, pero ito yung mga pangunahing nakolekta nating mga issue.
Una, yung Finding Bato. Naku, gagawa tayong pelikula nito, Finding Bato. Si General Bantag nga, hindi mahanap si Bato. Tapos si Atong Ang, naku, ang daming ganyan. Finding Bato. Atapang atao. Ha? Ang dami EJK, hindi atakbo. Ang dami corruption, hindi atakbo. Tinakot ng warrant, atakbo agad. Ayan, no? Si Finding Bato. Missing Sabongeros, ayan na, no? Napipinto na ang katarungan para sa mga kababayan nating 30 daw mahigit pero umabot daw na 100. Yung basta nawala na lamang, basta pinaslang na lamang. Kung sila man ay involved sa sugal, sa mga sindikato, sekundaryo po ang isyong ito. Ang issue po rito ay buhay ng mga tao na bigla na lamang pinaslang arbitrarily at nawala na lang. Yan po, malapit na po ang katarungan. Sana, kaso nawawala yung suspect. Pangatlong issue, yung DA, ito po, linggo-linggo, pinapaalala ko sa ating mga kababayan, yung DA po, hanggang ngayon, walang komprehensibong plano sa ating agrikultura, pero ang mas masakla pa, paulit-ulit at nagpapatuloy ang smuggling, hindi lamang ng bigas, kung hindi kasama po ang iba't iba pang agricultural products. At ang problema mga kababayan, kasama na rin po dyan ng sibuyas, kasama na dyan ng bawang. Ang problema, hanggang ngayon, ang nahuhuli pa lang ay bodigero at security guard. Wala pang nahuhuli na smuggler. Magbigay kayo ng pangalan ng nahuling smuggler at bibigyan ho namin kayo ng medalya. Wala pa po. Pang-apat, yung issue ni ni Pangulong Duterte sa ICC, ang mamaya i-discuss daw ng ating mga panauhin. Ang tingin po ng ating programa sa ilang pagkakataon, ang ating pagsusuri ay ginagamit na lamang ito for political mileage ng mga politikong nakikinabang doon sa paggamit ng issue ni Duterte. Alam naman ng kanilang hindi naman mga bobo yung mga abogado niyan, tsaka yung ibang taga-supporter, although maraming bobo, sorry po. Pero alam naman nila, baka hindi na makalabas si dating Pangulong Duterte sa The Hague, sa International Criminal Court detention, pero ginagamit na lamang nila yung issue para sa preparasyon nila sa kani-kanyang mga political agenda. Anyway, magkakaroon tayo ng iba pang pag-uusap dyan sa mga susunod na pagkakataon. Yung issue ng kulong, ayan, kulong na yan. Ayan, unang-una, yung mga dapat makulong, dati nanonood sa basketball ng UAAP at sa PBA. Ngayon, hindi mo na makikita kasi baka daw masigawan na ikulong na yan. So, hindi natin makikita yung mga yan. Pero naiinip po ang ating mga kababayan. Sabi nga ni Senator Trillanes, kapag lumagpas pa ng Marso, guess ko siya 3 weeks ago, kaduda-duda na yan dahil inabot na ng Pasko, bagong taon, lalagpas ng Valentine's Day, at baka abutin pa po, mga kababayan, ng mahal na araw. Sana po, hindi naman po tayo basta lang naghahanap ng makukulong. Ang issue po rito yung katarungan. Ang issue po dito pinagnakawan ng taong bayan. Ang naka-surrender po, nagboluntaryo si former Senator Bong Revilla at humingi pa po ng palalangin sa mga mamamayan. At ako talaga ay nanalangin din na sana ay dumami pa sila na makulong dahil ang dami nilang nagnakaw sa kaban ng bayan. Sana na ito yung inaabangan ng taong bayan na Senator Cheese, Senator Jinggoy, Senator Joel. Ayan, yan yung inaabangan ng ating mga kababayan. Issue ng dynasty. Nako, magkakaroon po tayo sa mga susunod na programa ng mas mahaba ang diskusyon sa isyong ito dahil para ang nangyayari ngayon, 22 version na yung fina-file sa Kongreso. Ang sabi nga ng ni Congressman Manik Manaog, na si Leo Martinez, yung mga version daw ay mga version kung paano nila iikutan ng batas at mga version kung paano sila sasayaw at version kung paano sila makakalusot sa dynasty na issue. So yan, bantayan po natin. Sana makita natin at masuportahan natin yung tunay na version sa interest ng taong bayan. Pampito, ito yung SC decision, ito bibigyan natin to ng mahaba-habang oras sa susunod nating mga programa. Importante po ito dahil may tinatawag tayong independensya ng bawat sangay ng pamahalaan. Samantalang ito ay pinanghimasukan ang legislation. Sabi nga nila ni Senator Tito Soto, parang binago yung konstitusyon.
So mahabang usapin to at kinakailangan po natin mga ekspertong maimbitahan sa ating programa para mapag-usapan ng bagay na ito. Pangwalo, ito mga kababayan na hindi ito napag-uusapan sa araw-araw sa news. Itong Ninoy Aquino International Airport na IA PPP, Public-Private Partnership. Uulitin ko, ongoing na, tumataas na po ang mga rate dyan sa airport, 300 to 1,000%. Abalang-abala tayo sa maraming issue ng bayan kasama na ang flood control scam. Pero baka nakakalagpas sa atin to, babalikan natin lagi yan sa ating programa, ang NAIA PPP na mahigit 80% ay mga Pilipino at hindi naman mga foreigners ang kliyente, lalong-lalo na ang OFWs na sasalo dito sa 300 to 1,000% increase sa mga rates o mga charges diyan. Mga kababayan, kawawa na naman po si Juan at si Juana. Pangsyam, naku, ito napakagaling itong si Presidente Trump. Sinisira niya yung bansa niya. No? Kinakalaban niya yung mismong mga mamay niya. Bukod pa sa tinethreaten yung Greenland at yung kanyang mga allies at yung kung anong pinaggagawa sa iba't ibang bahagi ng daigdig, yung mismong mga kababayan niya ang nabibiktima at pangunahin na niya. Ang ganda pa ng pangalan, si Good at si Pretty. Yun po yung mga nabiktima recently. Isa pa pong dapat na mahalagang usapin na bibigyan natin ng oras sa mga susunod nating programa. Sa atin naman pong balitang pipit, Kadeo Makalma, kaibigan natin yan, humihingi ako ng paumanhin dahil kinopya ko lang to sa balitang bubwit mo. Kaso yung pipit ko lamang daw dahil lumilipad at mabilis bumalik at maghatid ng balita. At so far, 99.9% ang batting average ng ating pipit. Mga pipit sa pagbabalita sa atin, katulad nung Diskaya flood control scam, binalita po natin yan 2024 pa at 2025 lang lumabas. Pero dahil po sa protection natin, personal at ng ating programa at istasyon, hindi po natin kaagad nilalabas sa mga pangalan. Ang importante po rito ay yung pangyayari at para po masuri yung mga nagaganap na mali dito sa ating bayan ng ating mga kababayan. Ang atin pong balitang pipit, ito po at saka na po tayo magpapangalan. Pero marami to Yung mga sangkot po daw sa mga scam at yung mga tampok na magnanakaw ng mga politiko at mga opisyal at pati na yung mga napipintong makulong, marami na raw sa kanila ang dumidil sa kampo ng mga Duterte at inaabangan ang pagsampa ni BP Sara sa Malacanang sa 2028 at magkakaroon sila ng deal na sila ay kung hindi man papatawarin ay papabayaan na lang yung kanilang mga kaso na kung saan ay pinagnakawan ang taong bayan ng bilyon-bilyon. Na tayo po pala ay hindi mahirap. Sabi nga nila, we are not poor, we are plundered. Tayo po hindi mahirap, tayo po ay pinagnanakawan ng bilyon-bilyon. So ito po, ayon sa ating pipit, ayan dumidil na yung mga magnanakaw at nakikita po natin yung nagbubuo-buo na yung mga grupo na nababasa nyo naman araw-araw at nakikita nyo sa news. Nagbubuo na yung mga grupo na dumidil na in preparation sa 2028. Bantayan po natin, wag na po tayong pabubudol, madala na po tayo mga kababayan. Sa mabilisan lang pong pagbati, importante po, ulitin ko muling pakikiramay sa pamilya Sagisag sa pagpanaw po ng aming dating konsehal ng Pasig, ang aming pong chairman sa Tambuli ng mamamayan ng Pasig, Konsehal Roger Sagisag. At ang nakakalungkot, 3 weeks ago naman po, pumanaw din ang kanyang kapatid dun din sa US, si Tito Pichus Sagisag. So, nakikiramay po sa inyo. At siyempre po, ito pala, sumusubaybay sa atin dyan sa Cotabato, si Engineer Boy Kinanola at nangako na ngayong Pebrero pupunta raw sa Metro Manila at makikipagkape sa akin at magpapatuloy kami ng diskusyon. Engineer Boy, mabuhay kayo dyan sa Cotabato, regular ng mga tagapakinig natin dyan sa Mindanao. At ito po si Kuya Chris Pangilinan, isa pong golfer from Sydney, Australia. Last year pa po, sinabi niya na sa akin, sinusubaybayan nila ng Filipino community ang programa natin doon sa Sydney, Australia. Nagpapasalamat daw siya, nakakatulong daw tayo sa pagmumulat at pagbibigay ng mahalagang impormasyon. Mabuhay ka, Kuya Chris Pangilinan ng Sydney, Australia. Laro tayo pagbalik mo sa Pilipinas.
Sa atin po mga birthday, mabilisan lang po ito, no? Dahil excited na ako sa ating diskusyon sa ating mga panauhin, no? Engineer Boy Damian, Vice President natin ng Tambuli ng Mamamayan ng Pasig at nasa housing office po ng Office of the Mayor at ng Pasig City, Engineer Boy Damian. Dami, si Noli Fernandez, partner ko sa Hanap Buhay, at presidente po and CEO ng Green Energy Container Solutions Incorporated. Kaibigan natin si Teody Navea, Teody, yan, kaibigan namin ni Melchor. Yun, ito pa, pamangking ko, si Warner Medina mula sa Canada. Happy birthday, Warner. Sinusubaybayan din tayo niyan. Si Cyril Saide Tomas ng Pasig, kaibigan po natin yan. Kamag-anak pa. Si Doc Au Parong, nag-refer po sa atin kay Doc Nimia, kay Prof. Nimia. Si Doc Au Parong. Louie Rogado, kasamahan din natin. Manny Cuyugan, Doc Nanding Melendres, yan yung progresibong doktor natin ng Pasig. Si Ma'am Lourdes Merano, Becky Malay, Becky ha, painom ka. Si Laika Rain at syempre po si Andy Samson, ang kasamahan ko po sa Tambuli ng Mamamayan ng Pasig. Ito na po, tayo sa interview. Ay, congratulations pala sa Batang Kumbento at sa Knights of Columbus ng Pasig sa kanilang successful golf tournament nung nakaraang linggo sa Valley Golf. Congratulations, Batang Kumbento Golf Club, Pasig Catholic College at sa Knights of Columbus. Congratulations po sa inyo. Ngayon naman po, ipapakilala ko na para bumati ang ating mga panauhin. Unahin ko na rin yung kaibigan ko, bukod po dun sa bisita natin from abroad na profesor. Siya po ay kilalang human rights advocate nung panahon pa namin. Huwag nyo nang tanongin kung ang 19, o 2000, hindi tawa siya, Siya po ay naging opisyal din natin sa Department of Transportation, siya rin po ay, siyempre, nabanggit ko na, kilalang human rights activist. Responsable po siya sa human rights training ng Commission on Human Rights at siya po ay licensed financial advisor din. Parang ang daming hanap buhay nitong kaibigan ko, ha? At siya rin po ay presidente ng Center for Teachers Development and Human Rights. Bumati ka muna, kaibigang Melchor. Okay, maraming salamat. Kasamang Noel dahil marami tayong pinagsamahang mga proyektong para sa pagbabago ng mga nagdaang panahon. So, isang mapagpalayang umaga po sa lahat. Ay, mapagpalayang hapon sa lahat. Salamat, Melchor. Mamaya, sa opening statement, aabangan ko yan. Excited na ako sa opening statement mo. Ngayon, pakilala ko din, online na ba si Prof. Nimia? Pakicheck lang. Pakicheck. Okay na, sige. Ito naman. Kaibigan natin, former Vice Chancellor ng University of the Philippines. Siya rin po ay retired UP professor, public health expert. Siya rin po ang chairperson ngayon ng Philippine Alliance of Human Rights Advocates. Siya rin po ay executive director ng PhilRights. Nakafocus ngayon sa human rights, kaya tamang-tama po sa ating topic, ang atin pong kaibigan at profesora Nimia Pimentel Simbulan. Bumati ka muna, Prof. Magandang hapon po sa ating lahat at nagpapasalamat ako sa paanyayang ipinaabot ni Noel na makapiling kayo ngayong hapon sa programang TikTok ng Bayan. Thank you, Prof. Pagpaumanhin nyo, dapat nandito si Prof. Kaso, masyadong in demand. Actually, katatapos lang ng interview niya, hindi siya makakahabol sa program. Kaya ayan po. Yan. Salamat, Prof. Mamaya sa opening statement. Ha? Ngayon naman, special po, galing pa sa Estados Unidos pero Pinoy at isa din pong human rights activist dito sa Pilipinas at doon sa Estados Unidos. Bagamat hindi ko na i-detalya yung kanyang background, matagal na po siyang, pero bata pa pong itong professor na to. At siya po ay galing pa sa Gannon University sa US at sa Pennsylvania University. Bumati ka sa atin mga tagapakinig. Prof. Chris Magno. Magandang hapon po sa ating lahat. Isang karangalan sa akin yung maimbitahan sa programa ngayon
marami akong sasabihin dahil na-present ko ang research ko sa UP at sa Ateneo sa linggong ito. So, ang aking research ay tungkol sa epidemiology of violence. Tinitingnan natin dito kung paano kung isang virus ang EJK, paano natin ito pipigilan. O, tapos, yung mga tagapagpalaganap ng virus na yan, ay nandyan pa. Ano? Ang daming resources at ang iingay. Anyway, siguro sa simula, katulad nga ng nabanggit ko ay baga sa hearing sa Senate at sa Congress, meron tayong opening statement sa ating mga resource person. Unahin muna kita, Melchor, siguro briefly, yung orientation ng work mo ngayon at kung ano ba yung tingin mo sa nangyayari sa EJK, human rights violation at related sa ICC or International Criminal Court issue. Sige, kasamang Melchor. Okay, kasamang Noel, tayo ay kasalukuyan ay Supervising Training Specialist ng Policy Linkages Office ng CHR. Bagamat disclaimer lang, dito ko ngayon as President ng Center for Teachers Development and Human Rights. Definitely, ang aming trabaho ay sa CTDHR ay magbigay ng mga trainings for teachers development at the same time on human rights. Ngayon, busy kami doon sa pagtutok doon sa compliance ng gobyerno sa mga international treaties na pinirmahan niya na nag-create ng obligation sa kanya to comply. Naku, importante yan. Under the United Nations. So, yun ho yung tinatrabaho namin ngayon. Plus, localization ng pagbabantay namin doon sa implementation ng Philippine Human Rights Plan ng Administrasyong Bongbong Marcos. So, nakabuo na kasi si BBM ngayon ng Philippine Human Rights Plan, which is ito yung roadmap na kanyang gustong tahakin. Ngayon, regarding doon sa tanong doon ng programa, yung bang International Criminal Court, particularly pagkasampa ng kaso kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito ba ay hustisya o pamumulitika? Maganda yung tanong, malinaw sa amin, lalo na sa lente ng karapatang pantao, na ito ay hindi simpleng pamumulitika, kung hindi ito isang makabuluhang pagsusumikap upang makamit yung hustisya na ipinagkait doon sa sariling bansa, doon sa mga biktima ng mga war on drugs. Maraming pagkakataon sa mga pag-aaral na ginawa, even ng CHR at ng Amnesty International, lumalabas na mayroong paglabag, pagmamalabis, at the same time ay sa mga pag-aaral, even ni Dr. Raquel Fortun, na yung tama ng mga umano'y nanlaban. Dr. Raquel Fortun, yung forensic expert ng Pilipinas. Ng forensic expert ng Pilipinas, sa kanyang mga investigasyon at pag-aaral, na yung tama ng mga baril ng mga namatay, na nanlaban di umano, ay sa ulo at sa dibdib. Ang sabi niya, hindi ito simpleng nanlaban, hindi ito simpleng self-defense. So kung ganun yung tama, even ang Supreme Court nagsasabi na ito ay hindi pwedeng gamitin self-defense kapag ang usapin ay tama sa tinatawag nating dibdib at puso, kasi definitely may intensyong pumatay. So malinaw ito, Noel. At ang masaklap, even ang DOJ inadmit sa pagharap niya sa United Nations Human Rights Council na mayroong mga hindi nagawa ang mga pulisan, particularly walang pag-check sa ballistic result para pintes at verification ng mga baril na ginamit. At sa tinatawag nating Noel, yung mismong na-discover ng Amnesty International na yung mga baril di umano na ginamit sa mga nanlaban na na-recover, pare-parehas ang serial number. Paulit-ulit. So, ibig sabihin, paano na nag-ulit-ulit na itong mga serial number nito? Ibig sabihin, malaki yung posibilidad na may pagtatanim ng mga baril. Ang problema dyan, Noel, ni isa dyan, walang malalimang investigasyon na ginawa ang nakaraang administrasyon. Kaya nararapat lamang na magsampa ang mga ito doon sa tinatawag nating International Criminal Court bilang pinakapanghuling remedy na pwedeng gawin ng mga biktima para kamtin yung katarungan na hindi niya nakamit under ng ating kasalukuyang gobyerno. Kaya ito ba ay pamumulitika? Definitely hindi. Ito ay paghahanap ng hustisya at katotohanan para sa mga biktima ng mga war on drugs na pinagkaitan ng malalimang investigasyon at hustisya sa ating bayan. So, Melchor, sa punto de vista mo, hindi ito issue ng pinupolitika nyo lang kami, sinisiraan nyo lang kami. Ang issue dito, katarungan para sa mga biktima ng extrajudicial killings, biktima ng patayan at walang due process na pananakit sa ating mga kababayan. Noel, in fairness sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos, kung hindi ito siya nag-open at the same time nakipag-cooperate sa ICC, definitely nangangamba kami na walang nangyari. Kung ito man ay pamumulitika, para sa amin isa itong magandang pamumulitika
para makamit ng mga biktima yung katarungan na hindi niya nakuha dito sa ating sariling bayan. Sige, salamat. So, malinaw ito. Salamat, Melchor. Babalikan pa natin yan. Ang dami nating hihimaying usapin dyan. Bago tayo pumunta kay Prof. Chris, Prof. Nimia, pwedeng magbigay ka ng pahayag bilang chairperson ng PARA at executive director ng PhilRights. Siguro, overview lang, ano ba yung orientation ng organizations na dala mo at ano yung relasyon nito sa pinaglalaban natin ngayong paghahanap ng katarungan sa mga biktima ng paglabag ng karapatang pantao? Bali, ang Philippine Alliance of Human Rights Advocates or PARA ay isang campaign center na nakatutok sa pagkampanya ng iba't ibang uri ng issue na may kinalaman sa karapatang pantao, civil, political, economic, social, and cultural. So it's a campaign center that conducts campaigns and mobilizations sa hanay ng ating mamamayan na may kaugnayan sa iba't ibang klase ng issue sa karapatang pantao. Nagsasagawa din ito ang PARA ng mga human rights education and information work sa iba't ibang sektor at iba't ibang lugar dito sa ating bansa, sa mga eskwelahan, komunidad, pagawaan, sa kanayunan at maski na sa kalunsuran. Ang PhilRights naman is the Research and Information Institute of PARA. So it is an institute that conducts research, documentation, human rights education and information work on various human rights issues, bagamat sa kasalukuyan ito ay pangunahing nakatutok doon sa monitoring and documentation of extrajudicial executions and other forms of human rights violations sa konteksto ng gera laban sa droga. No? So, bali, sa kasalukuyan, bali ito yung aming nagiging tutok. At yun ay yung paglalabas ng mga documentation report na ang saklaw ay yung extrajudicial killings and other forms of human rights violations na may kinalaman sa drug war. So, bali nagbubuo kami ng mga documentation report annually since 2017 up to the present 2025. Dahil ang layunin nga namin ay bigyang diin na ang ganitong klase ng mga paglabag sa karapatang pantao ay naganap at patuloy na nagaganap sa ilalim ng kasalukuyang gobyerno. Para pangalawa, gusto rin naming bigyang diin na yung ganitong klase ng karanasan na bahagi ng ating kasaysayan ay hindi natin dapat makalimutan. Parang katulad yan noong martial law o batas militar na patuloy nating binibigyang buhay sa pamamagitan ng iba't ibang klase ng materyales, ng mga events, etc. Tapos yung pangatlong layunin bakit kami nagsasagawa ng documentation work on EJK ay para matulungan yung mga pamilya na naiwanan ng mga biktima ng extrajudicial killings na maitulak yung kanilang paglaban at pagkamit ng hustisya o ng karapatan, katulad nga nung recent development sa pagbubukas ng International Criminal Court noong kaso ni former President Rodrigo Duterte. Yun, salamat Prof. Nimia. Ito para sa kabatiran ng ating mga kababayan, ang ating po mga panauhin ngayon, basically hindi po ito mga namumulitika. Sila po ay mga advocates para sa karapatan ng mamamayan, karapatang pantao at paghahangad ng katarungan. In contrast dun sa ibang mga groups at mga politicians na ang pinagtatanggol ay individual, pinagtatanggol ay yung idol nila. Hindi po yan ang laban ng Pilipinas. Ang laban po natin, katarungan. Lalo po ngayon, magbibigay sa atin ng kanyang paliwanag based sa kanyang research sa extrajudicial killings, si Professor Chris Magno mula po sa Gannon University at
Sa Erie, Pennsylvania. Pennsylvania, USA. Na tsempuhan po natin nasa Pilipinas kaya kinidnap po namin ni Melchor. Dinala namin sa estasyon. Sige, Prof. Chris. Oo. Kanoel, una napakahalagang pag-usapan ito kasi ito yung ika-10 anibersaryo ng War on Drugs ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kapag tiningnan natin yung documentation ni Father Picardal, ay ito yung ika-28 years. So si Father Picardal ay nakapag-record siya ng 1,424 deaths mula 1998 hanggang 2015. Yung ABS-CBN naman ay nakapag-record ng 5,997 deaths sa kanilang kill list mula 2016 hanggang 2019. Yung Ateneo Drug Archive naman ay nakapag-record ng 7,000 related killings mula 2016 hanggang 2018. At ako naman, at yung aking graduate research assistant ay nakapag-record kami ng 7,795 killings mula 2016 hanggang 2022. At tama yung sinabi ni Professor kanina ng PARA na tuloy-tuloy ang patayan dahil yung dahas ay nakapag-record ng 1,155 mula nang maupo ang kasalukuyang administrasyon. So, ang punto ko dito kaya epidemiological yung aking analysis dahil nawala na yung COVID, di ba? Kasi meron tayong measures na ginawa, vaccination, social distancing, nagmask tayo at iba pa, di ba? Pero yung virus ng EJK ay nagtuloy-tuloy. Hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin. Kaya mahalagang pag-usapan kung ano ba yung dapat nating gawin, di ba? Siyempre, yung unang hakbang dyan ay yung ICC na nangyayari na, pero yung susunod na hakbang ay maitayo yung Philippine Reconciliation Commission. So, ibig sabihin kasi yung kailangan natin mapagsama-sama lahat ng mga biktima kasi may mga hiwa-hiwalay na initiative eh. Meron kay Father Flavi, meron yung PARA, meron yung grupo nila Conti, pero hindi ito nagsasama-sama sa isang umbrella organization para maitayo yung Philippine Truth and Reconciliation Commission. Pero pinaprocess na ba? Pinoprocess Ayun, na po sige, yung Philippine importante. Truth and Reconciliation Commission. In fact, hindi ako nandito para nire-represent ang NAPOLCOM, pero ang dahilan din ng aking pag-uwi ay consultant ako ng NAPOLCOM para sa mga pulis. Kasi kailangan nating magkaroon ng restorative pathway din sa mga pulis kung paano sila magka-come forward at ikumpisal at sabihin kung ano yung naging role nila dito sa war on drugs. Oh, actually, sila yung ginamit na makinarya, Prof. Chris, hindi ba? Opo, Sila sila ho talaga. Oo. Sila, at tama yung sinasabi ni Melchor kanina, meron talagang nanlaban template na nanggaling sa Davao at kumalat sa buong Pilipinas. So na-activate talaga ang ating kapulisan. At saka yung issue to Prof. Expressed openly by the former president himself, hindi ba? Oo. Sinabi niyang, palabanin nyo. Oh, tama. Oo, hiyaan yung laban. Oo. Para mapatay nyo. Para may dahilan kayo na patayin Patayin. sila. So, parang, Oo, di ba? Kaya nanlaban narrative po talaga 'yon. Grabe. Oo. Tsaka related doon sa sinabi naman ni Melchor, yung paulit-ulit na ginamit yung baril. Pareho lang ang serial number. At saka lumabas po sa research din, parang walang komprehensibong report, police report, sa bawat kaso. Pero alam nyo mga kababayan, nagbanggit ng libu-libong kaso ng patayan si Prof. Chris. Oo. Imagine niyo buhay ito. Oo. Tayo, mamatayan lang tayo ng isa sa pamilya natin. Nagluluksa tayo ng matagal na panahon. Ito, mga kababayan natin, ordinaryong mga Pilipino, libo-libo pinatay. Nang ganun-ganun na lang. Kaya ito, seryosong usapin to. At yung sinasabi mo, Prof. Chris, ang kalaban natin, hindi lang tayo nakafocus sa mga politiko o mga regimes, hindi ba? Oh, hindi. Parang mayroong sakit eh. Oo. Sakit yung lipunan. Kaya naging na tuloy-tuloy. wala na yung Duterte, pero ba't nagpapatuloy pa Tama, rin? oo. Lalo na yung mga taong responsable sa paggawa niyan, di ba? Virus nga yan, Oo, virus. virus. Kasi yung ecosystem nag-i-exist pa rin. Yung ecosystem ng violence, ng extortion, Tama. nagtutuloy pa rin. Kaya kailangan meron tayong gawing paraan para mahinto ito. At Kanoel, yung numero per se, kasi di ba sumisigaw tayo ng never again, never forget doon sa martial law. Pero tatanda natin, ang namatay lang sa nagdaang 11 taon ng martial law ng dating Pangulong Marcos, nasa 3,000 plus lang. Ito, within 6 years, lumagpas ito ng 30,000 plus. Ibig sabihin, ganun kalala yung patayang naganap
At doong panahon ng tinatawag nating war on drugs. Pero kinilabutan ako, Melchor, yung isang opisyal dati ng dating Pangulo, sabi niya, hindi raw totoo na 20,000 plus, hindi raw totoo na 30,000. Ang sa record daw nila, parang konti lang naman daw, 5,000 lang daw mahigit. Pero sabi ko, nung binanggit yung 5,000, sabi pa nung opisyal, hindi raw totoong marami, 5,000 lang daw mahigit. Imaginein mo, para dun sa opisyal na yun, 5,000 lang daw. Hindi, pero sa PNP, ang pinatay, ha? Kanuel, sa PNP, Yung recorded. sa ay nasa recorded, 7,000. actually sa 7,000 plus, actually may O yan, sasabi pa umabot siya. pala ng 8,000 7,000. plus. Yung mga narrative, nanlaban narrative nila. Grabe. Anyway, gusto kong balikan natin muna yung yung ICC kasi ito yung mainit na issue ngayon. Prof. Nimian, mamaya tatanungin din kita rito. At saka again, we would like to give emphasis itong mga bisita ko na on purpose para marinig yung panig ng mga biktima, yung side ng biktima. Ang nangyayari kasi, minsan may mga legal arguments, pero parang ang daming beses, lagi nagsasalita yung side ng kampo ni dating Pangulong Duterte, pero parang napakahina nung tinig nung mismong mga biktima, nung mga pamilya na nabiktima nitong war on drugs. Pero siguro, sa ICC na issue, isang lumabas na issue ay nireject yung appeal doon sa issue ng health ni Presidente Duterte na ang contention ng kanyang lawyers ay hindi siya fit for trial at sinasabi ng kanyang lawyers hindi raw pinakinggan yung kanyang mga doktor. Sabi naman ni Attorney Chrissy Conti, bakit mo papakinggan yung doktor nung umaapila? Dapat ang papakinggan mo yung opisyal na doktor ng ICC. Hindi ba? Yun yung issue na yun. So ngayon, gusto kong ma-share nyo sa atin, i-share pa natin ano yung kalagayan ng mga biktima ngayon at ano yung kanilang mga panawagan. Siguro, Prof. Nimia, i-share mo nga. Gusto kong marinig yung panig talaga ng ng mga biktima Ang PhilRights kasi since July 2016 hanggang sa kasalukuyan, nagdodokumento kami ng mga kaso ng extrajudicial killings at other forms of human rights violations in the context of the war on drugs. Meron kaming na-dokumentong 262 at pag sinabi kong dokumento, hindi kami nagre-rely lamang sa media reports. Talagang pumupunta kami doon sa mga urban poor communities where there has been a concentration of killings both during the Duterte government at under the current dispensation ng droga. Kaya talagang ito ay face-to-face engagement with the families left behind of the drug war victims. And in terms of profile, and that includes, kasi yun yung mga areas na aming kino-cover, in terms of profile, malaking bahagi, most of the families or relatives left behind are to start with women. Kasi ang napatay ay yung mga primary or principal breadwinner of the family na kalalakihan. So ang naiwan ay mga nanay, mga lola, mga nakatatandang kapatid na babae, yung kanilang mga anak at yung iba pang mga kamag-anak na ang karamihan dito ay talagang umaasa doon sa napatay na kamag-anak na lalaki sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. So, they were really left, parang nabigla talaga sila nung napatay yung principal breadwinner and they had to assume the responsibility of earning for the family. Isa yun. Pangalawa, karamihan if not all of them are residing in urban poor residents. Mga mahihirap po. Yes, mahihirap. Malabon, Caloocan, Navotas, Tondo, Sampaloc, Manila, Quezon Bulacan. City, etc. na talagang isang kahig, isang tuka ang katangian ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. So yun yung pangalawa. Pangatlo, when the family member, the breadwinner was murdered or killed, in many instances, the killing, yung pagpatay sa kanilang kamag-anak na lalaki ay naganap
sad to say, sa loob ng kanilang tahanan. Grabe, no? Sa ating mga Pilipino, ang ating mga tahanan would be considered a safe space. Sanctuary. Sanctuary. So talagang a place to link up with other members of the family, magkwentuhan, magpahinga. Pero in this particular case, yung mismong mga bahay, yung mismong mga kwarto kung saan natutulog yung pamilya ay naging scene of the crime. At marami doon sa mga napatay ay napatay sa harap ng kanilang asawa, magulang at mga anak. So you can just imagine yung trauma na naranasan ng kanilang mga kamag-anak na naging saksi doon sa brutal na pagpatay nung kanilang mga kamag-anak dahil sa sila ay napagsuspetsahang gumagamit ng droga, nagbebenta ng droga, o kaya somehow involved in the drug trade. Kaya actually marami doon sa mga partner families namin ay traumatized at parang hindi pa talaga nagkaroon ng pagkakataon na mag-grieve at makarecover dun sa traumatic experience, lalong-lalo na sa bahagi noong mga bata na naka-witness, nakasaksi nung pagpatay. In fact, merong mga nakausap na guro, yung mga guro nung mga batang ito, kapansin-pansin talaga yung malaking pagbabago sa ugali doon sa pagkilos ng mga bata, sa eskwelahan. Grabe. Sa eskwelahan, pagkatapos noong insidente ng pagpatay. So, Prof, parang lumalabas, hindi lang to simpleng, sabi nga nung iba, cold facts on the killing table. Parang may libo-libong namatay. Pero itong binabanggit mong detalye, imaginein mo, ilang pamilya yung ganyan. At saka, magre-require to ng multifaceted, multi-pronged intervention. Kasi, hindi lang naman yung pinatay, hindi lang naman yung economic, psychologically, affected pala yung pamilya, lalong-lalo na yung mga bata. So, ito, libo-libong ganitong kaso. At hindi lang po yan, Prof, sa amin, Kaya nga sinasabi namin, yung human rights violations perpetrated by the state, hindi lamang siya civil-political. Bawa yung issue ng kawalan ng due process, kundi economic, social, and cultural, kasi talagang yung epekto doon sa pamilya, yung mga anak at kababaihan ay talagang masaklaw. Usapin ng pagkain, pabahay, trabaho, eskwelahan, kalusugan. Tas Prof, dagdagan ko lang sa amin, particularly, malapit dun sa isang barangay namin sa Pasig, yung isang biktima, na nanlaban daw, ang tama niya dito sa braso, ang kwento nung asawa, nagmamakaawa, tinakpan yung katawan niya, kaya ang tama puro dito sa sa kamay. Dahil nagmamakaawa, wag po. So paano nang laban yun? Dito tama. Ang dami, tama dito ng baril. Tama si Prof. Nimia, pinasok sa bahay, sa loob ng bahay. Pwede ba ako magdagdag dyan? Sige Prof. Chris. Karamihan dun sa mga balita rin na na-analyze namin, 200 words, 4 yung pinatay, Pagka binaril yung isa, imposible na hindi susuko yung the rest. So usually, lahat namamatay, pati yung mga witness ay napapatay din. Sa 4,000 na bypass operation na sinuri namin, karamihan nanlaban yung narrative at halos walang nasugatang pulis. Kung nanlaban, dapat may sugatan din na pulis. Nagkakaroon lamang ng sugatan na pulis kapag ang nabaybas ay pulis din. Pero karamihan sa mga mahihirap na doon sa bypass operation ay walang sugatan na pulis, karamihan ay pinapatay, pati witness ay pinapatay. Ibig sabihin, Prof, yung nakakita doon sa lugar, dinadamay din yun. Ay dinadamay din po. Kaya may template talaga. At kinumpara namin yung pagbalita sa Davao bago naging Pangulo si Pangulong Duterte at nung naging Pangulo siya, halos pareho yung pagbabalita. Yung pattern. Yung pattern po. Kasi po, ang balita na kinukuha ng mga news reporter, lalo na sa mga tabloid, ay kopya ng spot report ng mga pulis. At mapapansin ninyo doon, hindi pinapangalanan yung mga pulis na sumama sa bypass operation. Sinasabi lang,
Manila Police District, yung pangalan lamang nung presinto o kaya ng police department. Tapos Professor Simbulan, napakahalaga po ng ginagawa ninyo, ano? Kasi yung sa akin kasi ay based lang doon sa mga balita at news clippings. Yung kay Professor Simbulan, yung talagang kausapin Sa community, at sa community. mismo at bigyan ng muka yung mga biktima. Mahalaga ito kasi dahil mapapalakas nito ang kaso ng ICC. Tama. Oo, mapapalakas nito yung kaso ng yung ICC at ang ICC din ay meron silang reparation ngayon pa lang regardless kung manalo o matalo yung kaso para suportahan yung mga victim. Yun, maganda yun. Matatap Maganda yan. lang yung resources na ito kasi ano to contribution ito ng mga iba't ibang bansa na member ng ICC. Matatap lang ang resources na ito kapag organize at sama-sama yung mga biktima. Tama. Oo. Maganda matulungan sila, Prof. Chris. Oo, sila Bundag Professor naman ako kay Simbulan, Melchor. tapos kay Professor Plaby meron din sila. Actually, That's ka Noel, ay yung binabanggit nilang mga datos, kinukonfirma din ito ng mga datos ng CHR na isinagawang investigasyon ng panahon ng PIP Commission sa pamumuno ng kaibigan nating the late Chair Chito Gascon. So, Idol natin. idol natin. Sumalangit nawa. Parang Chito. Definitely, ang lumalabas yun, nasa almost 3,000 yung naimbisigan. Moto proprio na ginawa ng CHR. Kaya pala muntik ng tanggalan ng budget si Chito. Actually, lumalabas, so may pagmamalabis. Grabe. Pangalawa, 90% kung hindi man ng biktima ay pawang mahihirap. Mga mahihirap na walang kapasidad na ipagtanggol ang sarili. At the same time, kahit nga simpleng pamasahe para magsampa ng kaso, wala itong mga oo. ito. Grabe. Kaya ang trinabaho doon ni Chair Chito during that time, merong isang tawag dito, private institution na itinayo para mangalap ng mga foreign fundings para sa financial assistance and livelihood. Kasi kailangan talaga yung mga naiwan pamilya. Siguro sa mga susunod pwede mong imbitahan, halimbawa yung mga kasapi ng Samahan sa Hilom at Edukasyon na makababaihan ito Sige. dito sa Caloocan. Imbitahan Pwedeng natin, ikwento Melchor. nila Oo. yung istorya ng ganitong sitwasyon. Pero ano lang, siguro isingit ko lang, habang pinapakinggan ko kayong tatlo, pati si Prof. Nimia, nagre-reflect lang ako, no? Kasi pag may namatay na artista o sikat, talagang minsan, Laman ng balita. daan-daan, Oo. libo-libo ang nagpupunta, nakikiramay, umiiyak, yung mga idol nilang namatay. Ito yung mga sikat na tao, pero itong ordinaryo at mahihirap na mamamayan, libo-libo to, na parang wala lang. Kaya Parang wala lang. kaya Mga mahihirap Oo. na dinikitan pa ng stigma ng di umano'y paggamit ng droga. So, ang At hirap saka na daw sila. pusher daw. Pusher daw. Halimbawa, si Kian pala, meron, nagmamakaawa rin na meron pa raw siya exam siya ata kinabukasan. Kung hindi lang po siya- nakuha na ng CCTV camera yon, definitely tapos ang kaso ni Kian. Tinawag din sila ng mga zombie. Manggagahasa sila, mga zombie sila, kaya kailangan silang patayin. So grabe yung criminalization na ginawa sa ating mga kababayan na mahihirap. Pero hindi ko naman justify yung drug addiction, pero sa international standard kasi, Pero gusto ko lang- yung drug oo. problem, it's a health issue eh. Oo, gusto ko sa lang atin, ding- ginawang politika eh. Ginawang politika. Gusto, Kanuel tsaka Melchor at Professor Simbulan, gusto ko lang ding bigyang diin no? Hindi layunin ng mga Duterte na sugpuin ang droga sa pamamagitan ng war on drugs. Isang palabas ito, okay? Dahil sila mismo ay sangkot din sa droga. Okay? Through Michael Yang. Si Duterte din, lumalabas sa investigasyon ng Senate at lumalabas sa congressional hearing at meron ngayong nakapasang kaso sa ICC at isa sa pinatutunayan ng ICC, si Duterte ay isang drug lord. So, dapat maintindihan natin 'yon at yung ginagawa niyang pagsalakay, pagpatay sa mga drug lord ay para patayin yung mga kompetisyon at para para sabihin niya na anti-drug siya, kailangan niyang patayin yung mga mahihina. Kaya ang tawag ko nga dito, war against the weak and the poor. Hindi talaga ito war against drugs. Wala naman napatay na milyonaryong drug Oh, yun lord. na nga. Oh, di ba? Grabe. Anyway, Oo. briefly lang, patapos na yung ating programa. Meron sana ako yung QR code, pero palagay ko, mas mahalaga sa akin kaysa dito sa QR code. Ito po mga kababayan, yung QR code, kinopya ko lang po ito kay Tito Boy Abunda. Magbabanggit ako ng mga personalities at magre-react yung ating mga panauhin. Pero hindi na po yan. Mas importante sa akin, gusto kong pakinggan yung mga panawagan, hindi lamang sa gobyerno, hindi lamang sa mga responsableng institusyon, hindi lamang sa kampo ng dating Pangulong Duterte,
ano yung panawagan ng ating mga panauhin. Bibigyan ko sila ng pagkakataon, panawagan nila lalong-lalo na sa taong bayan at kung ano ang inaasahan nilang direksyon nung laban natin sa ICC at yung laban natin dito sa Pilipinas para sa karapatang pantao. Sige, Prof. Nimia. Unang-una, gusto kong bigyang diin na yung International Criminal Court development ay isang welcome development, lalong-lalo na sa bahagi ng mga pamilyang naiwan ng mga biktima ng gera laban sa droga ng previous government at sa kasalukuyang gobyerno. At sa bahagi ng ating mga mamamayan, napakahalaga na maging bukas tayo, no? Bukas tayo, wag tayong madali ang maniwala sa mga impormasyon, Fake news. sa mga datos, mga balita na nakukuha natin lalong-lalo na sa social media, no? Kailangan maging mapanuri, maging mapagtanong tayo doon sa mga nagaganap na pangyayari at mga impormasyon na nakukuha natin upang hindi tayo maging biktima ng misinformation and disinformation. Under the current government at yung mga darating na panahon, we expect, no, mag-i-intensify yung misinformation, yung disinformation, yung tinatawag na fake news, at yun yung isa sa mga usapin na kailangan nating labanan upang talagang masuri natin yung mga issue, yung mga nagaganap sa ating lipunan at makakilos tayo ng naaayon para dun sa pagtatanggol, sa paggiit ng ating mga karapatang pantao. Salamat, Prof. Nimia. Prof. Chris? Oo. Alam ninyo, yung nanlaban narrative ay dumating sa US, di ba? At yung pagka sinabi kasing war against, yung mga institusyon na magpoprotect sana sa karapatang pantao ay winawasak kasi panahon ito ng gera at lumalaki yung kapangyarihan ng mga leader, ng mga pangulo katulad ni Trump at katulad ni Duterte. At gaya ng sinabi ko, yung virus na ito ay nagpapatuloy, di ba? May pinapatay pa rin hanggang ngayon at yung narrative kasi ng nanlaban, arkitekto ito ng kolonyalismo eh. Amerikano ang may pakana nito eh. Hindi ko alam kung narinig ninyo yung Buddha Jew massacre sa Hulo na maraming pinatay, di ba? At ang katwiran nila ay nanlaban ang mga ito. At yung mga pasimuno sa massacre na iyon ay nagkaroon ng posisyon sa Estados Unidos at maging dito sa Pilipinas. Naging general sila, naging gobernador o naging mayor, na-promote sila, di ba? So yung mga pumapatay ay nabibigyan pa ng reward. So ang buong akala ng Amerikano, itong nanlaban narrative ay mananatili lang doon sa kolonya. Pero ngayon ay dumarating doon sa kanila. Ang tawag ko dito ay colonial feedback loop. At yun yung ginamit ni Duterte na narrative din sa kanyang war on drugs. At kailangan natin itong i-reveal at sana pag naitayo yung Philippine Truth and Reconciliation Commission ay hindi lang mabigyan ng hustisya yung biktima kasi minsan victim-centered eh. Dapat mareforma din natin yung ecosystem para hindi na ito yung lipunan para hindi na ito maulit. Magpasalamat tayo kay Pangulong Bongbong Marcos kasi napaka-supportive niya sa mga initiative ng pagbabago kasi paano kapag nanalo ulit yung mga Duterte, di ba? At napaka-vulnerable at napakadaling imobilisa ng ating kapulisan para maging utak pulbura. Salamat, Prof. Chris. Sana pagbalik mo sa Pilipinas, maging guest kita ulit dito sa TikTok na band. Melchor, panawagan mo mabilis lang kasama din. Melchor. Yung binabanggit natin pare-pareho na patuloy na nagaganap yung pagpatay, yung kawalan ng paglabag sa karapatang pantao. Nangyayari ito kasi dahil bigo tayong mapanagot yung mga perpetrator ng mga nagdaang paglabag sa karapatang pantao. Even sa panahon ng martial law, inadmit ng gobyerno na mayroong mga paglabag pero sino bang perpetrator ng mga pagtotorture at human rights violation ang napanagot. Kaya crucial yung kasong sinampa sa ICC dahil kung mapapanagot natin yung mga lahat ng perpetrator ng tinatawag nating war on drugs, ng extrajudicial killings, ito rin yung simula na kapag ako'y gumawa pala ng krimen,
na kapag ako pala ay gumawa ng paglabag sa karapatang pantao, ako ay mapaparusahan. Yun yung kabiguan nating nagawa sa loob ng mahabang panahon. Kaya ang patuloy naming panawagan, Tama. seryosohin natin ang pagbabantay sa kaso sa International Criminal Court. Pagkakataon din ito sa mga Duterte para patunayan yung sarili nila kung wala talaga silang sala. Sabi nga ni Chito, nung Chito Gascon, nung panahon niya, sabi niya, suportado natin ng ICC kasi ito yung pagkakataon para alamin yung katotohanan. Patunayan din ng mga Duterte, di ba? Kung wala silang kasalanan, edi harapin nila yung kaso. Di ba? So, ganun setup. So, nananawagan kami ka Noel na sana sa ganitong pagkakataon, mapanagot natin ang dapat pamanagot para mabasag natin yung mismong kawalan ng pananagutan Yung sa ating bansa. certainty of punishment, accountability, katarungan. No? Mga kababayan, pinakinggan po natin ang mga eksperto natin mula po kay Prof. Nimia Simbulan. Kasama po natin si Melchor Cayabyab ng Commission on Human Rights at ng Teachers Center for Teachers Development and Human Rights. Development and Human Rights. At ang atin pong panauhin mula sa Estados Unidos na kababayan natin, Professor Chris Magno. Maraming salamat sa inyo. Basta ito po ang importante, mga kababayan. Ang issue po sa International Criminal Court ay hindi po pamumulitika. Ito po ay paghahangad, paghahanap, pakikipaglaban para sa katarungan, para sa mga biktima, at para sa perspektiba natin ng mas makatarungan at mas makamamamayan na lipunan. Yun lamang po. Ito po ang inyong lingkod, Noel Medina, sa TikTok ng Bayan, Radyo Pilipinas 1. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino.